Hello mga ka-ugs! Dahil may nag-request ng tiramisu cinnamon rolls, kaya ito at gagawa na nga tayo ng masarap at malambot na tiramisu cinnamon rolls. Kaya naman tara! Sa ating bagong mixer, maglalagay tayo ng 1 1/2 cup na lukewarm water na tubig na mula sa Angat Dam, 4 teaspoon ng yeast at 3/4 cup ng sugar. Haluin lang ito ng kanang kamay hanggang sa malusaw ang sugar. Maglalagay naman tayo ng 2 large egg, 1 kilo yung flour na gagamitin natin, bread flour ng Pilmico flour yung ginamit natin, plus meron itong kasamang all-purpose flour. Hindi na muna natin ilalagay ang salt at ang butter. Kapag nabuo na ang ating dough, saka natin ilalagay si salt at si butter. Mas maganda ang alsa ng ating dough kapag nilagay mo sa huli ang salt at ang butter. Gumamit tayo dito ng 2 teaspoon of salt at 160 grams ng room temperature unsalted butter. After 10 to 15 minutes, ayan, stretchable na yung ating dough. So, nag-upgrade nga ako ng mixer para mas marami akong dough na magagawa. At wala pang 10 minutes, kitang-kita mo, stretchable na yung ating dough. Nag-window pane na kagad, nakapasa na siya sa ating window pane. Kaya minasa ko lang siya ng konti dito sa ating removable stainless board. Dito ko na rin i-rest or paaalsayin ng ating dough. Pagkatapos, takpan lang natin ng plastic at brush lang natin ng oil para hindi dumikit yung ating dough sa ating plastic. After 1 to 2 hours ng resting, hinati ko lang ito at gagawin na nating cinnamon roll yung kalahati. So, normally, papalaparin na muna natin syempre yung ating dough. I-punch natin yung ating dough para ma-release yung air bubbles. Tapos, ayan, palaparin natin, gawin nating rectangle. Kayo na bahala kung perfect rectangle yung gusto nyo. Basta wag lang masyadong manipis para hindi masira. Brush lang natin ng butter. Shinortcut ko na lang yung paggawa ng ating cinnamon. So, after this, naglagay ako ng sugar and then cinnamon powder na talagang sumakto sa ating cinnamon roll ngayon. At syempre, iro-roll lang natin yung ating dough and then make sure syempre na na-sealed yung pinakadulo. So, make sure na na-flatten yung maayos yung inyong dough para mas maganda yung pagkaka-roll at pantay-pantay talaga. And then, pwede kang gumamit ng sinulid. At medyo na-late na nga ako kaya naman kutsilyo na lang yung ginamit ko. Then, sukatin nyo syempre para pantay. At ayan na nga yung ating cinnamon roll. Maganda. Nag-brush lang ako dito ng butter sa ating pan. Pwede gumamit ng oven-proof container para naman pang negosyo. And then, ito naman, magmimix tayo ng coffee. Sa tap water, 1/2 cup yung ginamit natin at 1 to 2 teaspoon ng coffee emulco. Pwede kang gumamit ng kape pero lukewarm water yung gagamitin mo. Dahil tiramisu nga ito, kaya nilagyan ko ng tubig na may coffee para namang pak na pak yung pagka-tiramisu niya. Pwede kang gumamit ng milk sa mga ordinary na cinnamon roll para mas malambot. Tandaan mo, ito yung technique para mas malambot ng cinnamon rolls. Papasayin lang natin to ng 45 to 1 hour at i-bake natin ito sa preheated oven ng 180 degrees Celsius, 18 to 20 minutes hanggang sa maging brown yung ibabaw. Hindi na ako naglagay ng egg wash dito para medyo tipid. At gagawa naman tayo rito ng ating cream cheese frosting. So, room temperature yung gagamitin natin na cream cheese para mas mabilis siya na ma-spread or maging smooth. Room temperature yung gamitin nyo. And then, 1 cup na sifted na icing sugar, 4 tablespoon na room temperature na all-purpose cream. Ayan, mas maganda na sifted yung sugar nyo para hindi buo-buo. Ito, hindi ko na sip yung sugar kasi nasip ko na to before. Si Peyo Traco kapag tumatagal nagiging buo-buo kaya isisip nila. Naglagay ako ng konting vanilla, 1/2 teaspoon. So ayan, after nyo na magawa yung frosting natin, i-spread nyo na sa ibabaw ng ating cinnamon roll. Dahil nga ito ay tiramisu, magsisip lang tayo ng cocoa powder, unsweetened. Ito, dark premium cocoa powder yung ginamit natin from ACC or Achievers yung ginamit natin. Ganyan lang kadali at meron ka ng tiramisu cinnamon rolls. Ito yung pinaka nagustuhan ko sa cinnamon rolls series na ginawa ko dahil ang lambot at syempre mahilig ako sa coffee. Ang sarap. Kung may natutunan ka sa video ito, paki-like and share and then syempre i-save mo na rin dahil mas marami pa tayong recipe na isi-share soon. At mag-follow lang para sa marami pang recipe na talaga naman na mapapa-ugs ka sa sarap.